Target ng pamahalaan na matapos ang kalahati ng route nationalization o yung pagsasaayos ng ruta ng mga pampublikong transportasyon sa bansa ngayong taon. Ayon sa ilang transport group, malabo raw itong maabot. May unang balita si Nico Wahe. Mula nang simula ng route rationalization o pagsasaayos ng ruta ng mga pampublikong transportasyon sa bansa noong 2024, nasa 15% pa lang ang natatapos ayon sa Department of Transportation. Target ng DOTR na makumpleto ito sa 2026. Ang target natin 50% end of this 2025, pagdating ng 26, another 50%. So we hope to achieve 100% by December next year. Gaya kasi ng consolidation ng prangkisa para gawing moderno ang mga pampublikong transportasyon, may proseso ang route rationalization. We have to finish first the route rationalization, and then after that, doon na magkakaroon ng obligasyon yung ating mga kooperatiba na magpalit ng sasakyan, assuming we end the route rationalization by end of 26, hopefully end of 29, lahat to ay magiging modern na po, hindi lamang yung sasakyan, ngunit po yung mga ruta. Pero paglilinaw ng DOTR, ang mga nauna nang kumuha ng modernized jeepney na pasok sa pamantayan ng DOTR, hindi na obligadong palitan ng mas bago ang kanilang mga unit. Pero ayon sa ilang transport group, malabong makumpleto ang route rationalization sa 2026. Palagi natin 13% na yung nabuo. Sa 8 years na yun, yung pa kayang ilang taon na lang. Kaya yung sinasabi nila yung ganyang taon na matatapos yung route rationalization nila, malabo yan, sir. Bagaman sinabi ng DOTR na uunahin muna ang mga ruta bago ang pag-modernize ng mga jeepney, hindi raw sasapat ang makukuha modernized jeepney ng gobyerno sa rami ng ruta sakaling matapos na. Nagkakaroon na, sir, ng transport crisis nang hindi nila binabalita. What if pa kaya na kunin nila, alisin nila yung mga non-consolidated na biyahe? E di mas lalong naipit na yung DOTR saan sila kukuha ng mga unit. Wala naman daw problema sa pag-modernize. Ang ayaw raw nila ay ang consolidation. Ang gusto raw nila ay payagan ng mga Pinoy-made na makabagong jeep na di hamak na mas mura. Ito ang unang balita. Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.